Ang nakaraan. Sa gitna ng madilim at nakakapasong hangin ng labanan, nagsimulang kumilos ang Lich, ang kanyang nagbabagang pulang apoy ay dumuluhong patungo sa grupo ng ating bida. Sa isang iglap, bumulusok ang apoy, at sa lakas nito, agad na nawala ng malay sina Nines at Mang. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ng Lich habang malamig nitong winika, hindi raw sapat ang halaga ng dalawa upang magbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ngayon, ang ating bida ay nag-iisa. Sa harapan niya, ang kanyang baby girl, si Agnisa, na kasalukuyang nakakadena pa rin sa kapangyarihan ng Lich. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang gawin ang lahat upang talunin hindi lang ang Lich, kundi pati si Agnisa na ngayon ay isang mandirigmang sunod Sun Yeren sa kanyang makapangyarihang amo. At doon nagsimula ang isang laban na tila walang katapusan. Nagliyab ang paligid sa matinding sagupaan ng kanilang lakas. Inilabas ng ating bida ang lahat ng kanyang kakayahan, ang bawat abilidad, ang bawat kasanayan, at ang bawat sandatang kanyang dala. Subalit kahit anong atake ang kanyang pakawalan, mabilis lang itong pinutol ni Agnisa gamit ang kanyang naglalagablab na espada. Nagmistulang kidlat at apoy ang kanilang mga galaw, isang sayaw ng kamatayan sa gitna ng nag-aalab na digmaan. Sa bawat hampas at salpukan ng kanilang sandata, umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na nagbabanggaan, kasabay ng nakakasilaw na pagliwanag ng apoy na tila isang gabing sinakop ng liwanag ng impyerno. Sa huling pag-atake ni Agnisa, naramdaman ng ating bida ang bigat ng labanan, ang pagkahapo, ang matinding kirot sa katawan, at ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit na tumayo, ngunit halos wala nang natitirang enerhiya sa kanya. Alam niyang isang huling sandali na lang ang meron siya, isang huling pagkakataon upang tapusin ang laban na ito. Sa saglit na iyon, sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap, ang sakripisyo, at ang dahilan kung bakit siya pumasok sa loob ng dungeon na ito. Ang pangakong binitiwan niya noon, ang mga taong umasa sa kanya, at ang hindi niya matanggap na katotohanang si Agnisa mismo ang kanyang kalaban. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa kanyang kaluban, isang sandata pa ang natitira, ang nag-iisang espada na itinago niya para sa sandaling kailangan niya ito ng higit sa lahat. Dahan-dahan niya itong hinugot, at sa paglabas nito, isang napakalakas na enerhiya ang lumaganap sa paligid. Ang hangin ay umalimbakay, at ang sahig ay nagbitak-bitik sa bigat ng presensya nito. Ito ang Azrahan Sword Technique. Ito ang sukdulang anyo at pagtutulak sa isang sandata sa pinakahuling hangganan nito. Sangputing liwanag ang bumalot sa kanyang espada, isang enerhiyang kayang hiwain ang mismong hangin. Sa isang iglap, sa huling patak ng kanyang natitirang lakas, pinakawalan niya ang pinakamakapangyarihang hiwa na kanyang nagawa. Isang malakas na paghiwa sa hangin ang tumagos sa Lich. Walang anumang depensa ang nakapigil dito. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ilang sandali pa, dahan-dahang nahati ang katawan ng Lich mula sa kanyang ulo, bumagsak ito sa sahig, hindi makapaniwala, ang kanyang mga matay nanlilisik sa pagkagulat at takot. Ang pagpapatuloy, bumalik ang talakayan ng dalawa ang investigador tungkol sa piitan, ipinapakita na ang mga dungeon ay tuloy-tuloy na lumalawak at damadami. Sa bilis na hindi kayang pigilan ng mahina at walang lakas na kapangyarihan ng sangkatauhan. Dahil sa di mabilang na mga dungeon na lumilitaw, ang mga kaharian ng mundong ito ay nasa bingit ng pagkawasak. Gayunpaman, noong panahong iyon, nagising ang mga tao sa Aether upang labanan ang patuloy. Napagdami ng mga dungeon. Isang tao ang nagsabi na, lumabas ako upang sakupin ang mga dungeon sa ngalan ng isang adventurer. Ang pagkakahati sa pagitan ng mga adventurer at hindi adventurer ay hindi diskriminasyon, kundi upang protektahan ang mga hindi adventurer. Pinagpatuloy pa ni Russia ang kanyang sinasabi na iyon ang inihayag sa nakaraan panahon. Dagdag pa nito na mayroon ding mga hindi matanggap ang katotohanan at lumabas upang magparusa ng walang talento ng isang adventurer. Tinanong ni Russia si Petra kung alam niya ba kung ano ang nangyari sa mga ito. Lahat sila ay namatay. Tandaan, maaaring maging bastos ang pag-uuri ng mga adventurer batay sa talento, ngunit sa halip, ito ay isang sistemang nilikha upang protektahan ang mga hindi adventurer. Napaisip si Petra at sinabi sa sarili, tama iyon.
Habang isinulat niya ang mga detalyeng kanyang nakalap, napabulong siya. Maaaring ito ay isang di makatwirang kwento at malayo sa katotohanan, ngunit, ang araw na lumabas ang piitan mula sa Rift Dungeon. Muling bumalik sa kanyang alaala ang nakaraang kaganapan sa pagsara ng dungeon. Ang pagdating ni Agnisa, hindi niya makalimutan ang tingin ni Nagi kay Agnisa. Noong araw na iyon, marahil ang pagtingin na iyon ay hindi lamang paghanga, kundi isang apoy na nagbigay sa kanya ng lakas at nagpatibay ng kanyang desisyon na maging isang adventurer. Kaya naman, umaasa akong hindi lamang talento ang magiging sukatan ng isang adventurer, bulong niya sa sarili. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, tila nagbibigay ng pag-asa para sa mga walang talento ngunit may kakayahan, tulad ng ating bida. Sa huli, sinabi ni Petra na iiwan niya ang mensaheng ito. Nakatingala siya sa langit, malalim ang iniisip, waring hinahanap ang kasagutan sa hinaharap. Bumalik ang tagpo sa dungeon ng mga zombie, kung saan makikitang magkaharap pa rin ang ating bida at si Agnisa. Tahimik na nakatayo ang dalawa, waring nag-aabang sa isa't isa. Hanggang sa binasag ni baby girl ang katahimikan, ang kanyang tinig may halong pagtataka. Paano mo nagawa ito? Muli niyang inulit ang tanong, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sa kabila ng hirap at dagwang sitwasyon, mahina ngunit matatag na sumagot ang ating bida. Hindi pa patay ang lalaking iyon. Narinig nilang bigla ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa likuran ni Agnisa, isang malademonyong hiyaw mula kay Lich na sinabayan ng pagmumura. Sa kanyang pangit na mukha, galit itong nagtanong kung bakit nila ginagalaw ang kanyang katawan. Kasabay nito, unti-unting bumalik ang ulo niya mula sa pagkakatanggal. Hindi pa pala patay ang hinayupak. Lumulutang ito sa himpapawid habang pinagmamasdan ni na Agnisa at Nagi ang katawan nitong pilit na isinasalpak ang naputol na ulo. Ang Lich ay isang tusong halimaw. Kahit isa itong mage, hindi ito tuluyang mamamatay hanggat hindi nasa Syra ang pinagkukunan ng buhay nito, ang tinatawag na sisidlan ng buhay. Ang mga halimaw na tulad nito ay may matibay na sigla, dahil sa kanilang kakayahang muling mabuhay ng di mabilang na beses. Muling sinubukang tumayo ng ating bida, iniangat niya ang kanyang espada, pinipilit gamitin ang teknik na nagawa niya kanina. Ngunit biglang bumalot sa kanya ang matinding sakit at kadiliman. Para bang may sumisira sa kanyang buong katawan. Napaluhod siya sa tindi ng hapdi. Sa isip niya, nagsimulang sumiksik ang kawalan ng pag-asa. Wala nang silbi. Hindi na gumagalaw ang aking katawan. Lumingon si Agnisa sa kanya, halatang nag-aalala. Magpahinga ka muna. Sigaw nito, dagdag pa niya, aayusin ko ang lahat ng aking mga pagkakamali. Tuluyan nang bumulusok si Agnisa, hawak ang kanyang naputol na espada. Itinaas niya ito habang nakatuon ng tingin sa halimaw na si Lich. Habang ang boss ay nakahanda nakataas. Ang mga braso, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata, at bumalot sa kanya ang isang bughaw na aura, lumalagablab na parang isang nagngangalit na apoy. Sa tindi ng kanyang galit, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Lumapit ka rito, tao. Sigaw ng Lich, puno ng pang-uuyam. Habang nakanganga ito, tila nasisiyahan pa sa nagaganap. Kasabay nito, inipon nito ang enerhiya sa kanyang kamay, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang bilog na may kulay kalimbahin, nagniningning at naglalaman ng nakamamatay na kapangyarihan. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang atake, mula sa kalimbahing enerhiya, naging isang naglalagablab na bughaw na apoy na napapalibutan ng itim na aura. Sunod-sunod na pinakawalan ni Lich ang kanyang mabangis na pag-atake tungo kay Agnisa. Ngunit sa kabila ng matinding panganib, mabilis itong nakailag. Gamit ang kanyang bilis at liksi, walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang bawat apoy, tumatalon mula sa isang direksyon patungo sa kabila, mistulang isang anino na hindi matamaan sa himpapawid. Habang matalim ang tingin ni Agnisa sa kalaban, inihanda niya ang sarili para sa isang mabilis na atake mula sa kaliwa. Kasabay nito, mas lalong pinaninggas ang kanyang espada, lumalagablab sa kahel na apoy. May dalawang paraan para matalo ang isang Lich, malamig niyang sambit habang mahigpit na hinawakan ang espada, handang tapusin ang laban. Isang matinding naglalagablab na apoy ang biglang sumiklab mula sa espada ni Agnisa. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, kailangang wasakin ang maingat na nakatagong sisidlan ng buhay, o talunin ito hanggang sa maubos ang lahat ng lakas buhay na nakapaloob dito. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang signature na atake,
isang napakalakas na bagzo ng hiwan ng apoy na dumiretso tungo sa Lich. Napasigaw ang halimaw sa matinding puwersa ng atake ni Baby Girl. Sumigaw ito at pasiga na sinabi na ito ay walang saysay. Ako ay isang immortal. Makikitang napapalibutan ito ng apoy habang nagngingit-ngit sa galit. Tahimik na tumugon naman si Agnesa, kung ganon, biglang inaalala ni Agnesa ang pagko-control ni Lich sa kanya tila isang laruan na puppet lang ito na napapalibutan ng chain. Sinabi ni Agnesa na binalot mo ng mahika ang buong katawan ko upang kontrolin ako, pero hindi iyon naiiba sa pagbubunyag ng sarili mong kahinaan. Sinundan ko ang mahikang iyon. Makikita si Agnesa na nakakulong sa loob ng kapangyarihan ni Lich. At pinagmamasdan ng isang bagay. Nagimbal ito nang makita niya ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng kalaban. Ang sisidlan ng buhay ng Lich ay walang iba kundi ang kanyang sariling trono. Sa matalim na titig, pinagmasdan ng Lich si Agnesa, nag-aalangan at hindi makapaniwala. Ang taong ito, maaari kayang. Ngunit bago pa nito may tuloy ang iniisip, matigas na sinabi ni Agnesa. Ang iyong trono, iyon ang iyong sisidlan ng buhay. Kasabay nito, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa kanyang espada. Sa matinding determinasyon at nakakatakot na aura, sumugod siya ng buong bilis. Isang matinding hiwan ng apoy ang kanyang pinakawalan. Napasigaw ang Lich, pilit pinipigilan si Agnesa. Huwag, ngunit huli na. Mabilis at walang pag-aalinlangan, hinati ni Baby Girl ang trono sa dalawa. Napanganga ito sa pagkabigla. Hindi niya inasahan na matutuklasan ang kanyang kahinaan. Ang kanyang mukha ay unti-unting nabasag at natunaw habang nakalutang sa ere. Hindi, dahan-dahan siyang bumagsak, unti-unting naglalaho. Ang aking pangarap, isang walang kabuluhang bagay. Sigaw niya, itinaas ang kanyang kaliwang kamay na tila sinusubukang salba ang sarili. Ngunit huli na, ang kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho sa kawalan. Sa pagtatapos ng laban, isang malupit na, finishing pose, ang ibinigay ni Agnesa sa ere, naka-sexy stance pa. Habang seryosong nakatingin sa malayo, makikita si Agnesa sa tabi ng nahating trono ng boss, habang ang alab ng labanan ay unti-unting humuhupa. Sa tinig na may bahagyang pag-aalala, tinanong niya ang ating bida, ayos ka lang ba? Kasabay nito, isang kuryosidad ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang magtanong, anong klaseng sword technique ang ipinamalas mo kanina? Sinusubukan ng ating bida na katukod ang mga kamay. Tumawa ito, sinabi well at bahagyang napabuntong hininga bago sumagot, hindi ko rin alam. Ang tanging nasa isip ko lang ay kailangan ko iyong pakawalan sa kahit anong paraan, at kusa na lang itong nangyari. May halong pagkalito at pagkamangha ang kanyang boses, tila hindi pa rin ganap na nauunawaan ang kapangyarihang ipinamalas niya sa laban. Binago ng ating bida ang usapan at masayang ngumiti kahit duguan ang ulo. Turan nito, buti na lang at natapos na ito. Lahat ng ito ay dahil kay Lady Agneta. Tumugon nito sa ating bida na tila nahihiya at sinabi, hindi. Gusto kong humingi ng tawad. Sinaktan ko kayong lahat. Isa akong pinunong hindi karapat-dapat. Naroon siya, nakatingin sa ating bida habang binibigkas ang mga salitang iyon sa malungkot na tinig. Bigla siyang binalot ng mga alaala. Kahit noong siya ay nasa ilalim ng kontrol ng halimaw na si Lich, malinaw ang lahat sa kanyang isipan. Natatandaan niya ang bawat sandali. Muling nagsalita si Agnesa, kahit hindi ko ginagalaw ang aking katawan ayon sa kagustuhan ko, nakipaglaban ako sa iyo ng sabayan, sa parehong lugar. Sa pisikal na lakas, sa ether, at sa talento, kahit na napakalaki ng agwat natin sa lahat ng iyon. Saglit siyang natahimik, saka muling nagpatuloy, bukod pa riyan, habang kaharap ako, nagawa mong hiwain ang Lich sa likuran ko. Ang pagsasanay mo sa espada, hindi ito basta-basta. Ginuganito ni Agnesa ang bawat sandali ng kanilang sagupaan. At ngayon, sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lamang ang lakas ang tunay na dapat pahalagahan. Ang pinakamahalaga ay ang di matitinag na kagustuhan, ang kagustuhang lumaban, kahit laban sa isang hindi matatalong kalaban. Kasabay nito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang mahalagang tagpo mula sa nakaraan. Noon, habang kausap niya ang pinuno ng kanilang guild, narinig niya ang mga salitang tumatak sa kanyang puso. Laging mong tatandaan, Agnesa, ang ating guild, hindi, ang mundong ito, hindi nangangailangan ng isang adventurer na may matinding kapangyarihan.
Ang kailangan nito ay isang adventurer na may matibay na loob. Nakatayo siya roon, nakatalikod, tinatanggap ang bigat ng mga salitang iyon. At sa kanyang puso, isang pangako ang bumalot sa kanyang diwa. Balang araw, tiyak na, muli tayong magkikita. Sa isang desperadong krisis, isang nilalang na nagpapakita ng lakas na halos isang himala gamit ang mabuting kalooban. Hindi tulad ng iba na hinahabol lamang ang kanilang sariling interes gamit ang kanilang malakas na kapangyarihan. Isang tunay na manlalakbay na hindi maaaring ipaliwanag ng karaniwang ranggo tulad ng mithril o ginto. Iyon ang dahilan kung bakit, bilang bise-kapitan ng Twilight Guild, kailangan kong panghawakan sa kanya. Nakapikit ito at dahan-dahan iminulat ang mata. Lumapit ito kay Nagi at nagpahayag ito na ang Twilight's Wind namin ay hindi isang guild na gumagana para sa pera at karangalan tulad ng karaniwang mga guild. Nagtatrabaho lang kami upang pukse ng mga dungeon sa mundong ito at pigilan ang dungeon breaks. Bilang resulta, malayo kami sa pera at karangalan, pangunahing sumusupil ng mga dungeon na iniiwasan o binabaliwala ng iba, iniiwan kaming walang anuman kundi paghihirap, ngunit makikita si Agnisa na dahan-dahan lumalapit sa ating bida. Kaya naman, ang aming guild ay nangangailangan ng mga may matibay na kalooban, hindi ng mga may malakas na kapangyarihan. Napabuntong hininga si Agnisa at ipinikit ang kanyang mga mata bago marahang nagsalita. Katulad ni Nagi Nim, na nagsagawa ng pagsupil sa isang rift dungeon nang walang hinihinging kapalit, tanging upang maiwasan ang isang dungeon break. Iniabot ni Baby Girl ang kanyang kamay sa ating bida, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sigla. Sa isang tinig na puno ng panghihikayat, muli siyang nagtanong. Ayos lang ba talaga na sumali ka sa aming guild? Masaya siyang nakangiti, puno ng pag-asa habang hinihintay ang sagot ng ating bida. Ang aming guild ay nangangailangan ng mga taong katulad mo, dagdag pa niya. Samantala, ang ating bida ay nakayuko, nakaluhod, at may madilim na ekspresyon. Tahimik siyang nag-iisip habang si Agnisa ay matigang naghihintay sa kanyang tugon. Pumasok sa isip ng ating bida ang sinabi ni Agnisa, isang guild na nais pigilan ang pagkawasak ng mga dungeon. Sana may ganitong guild noon, pabulong niyang naisip. Sa kanyang ganita, bumalik ang mga tanawin ng sakuna mula sa nakaraan, naglalagablab na apoy, mga halimaw na nakatakas mula sa dungeon. At mga sigaw ng kawalang pag-asa. Kung may ganito lang noon, hindi sana nangyari ang trahedyang iyon, bulong niya sa sarili. Sa kanyang alaala, isang matanda ang lumapit sa kanya, may lungkot sa tinig nito nang sabihin. Dumating ka pala, pero huli na ang lahat. Sa kanyang harapan, bumungad ang isang nayon na winasak ng kapahamakan. Gumuho ang mga kabahayan, nagkalat ang mga sirang kagamitan, at higit sa lahat, mga katawang wala ng buhay. Napapikit sandali ang ating bida, bago marahang nagsalita. Marahil, ito ang gusto kong baguhin. Marahil, ito ang gusto kong gawin. Dahan-daang iniabot ng ating bida ang kanyang kamay kay Agnisa. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Sa isang matatag na tinig, nagwika siya. Kung totoo ang sinasabi mo, subukan nating pigilan ang pagkawasak ng mga dungeon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng determinasyon. Habang mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay, at naghalik. Naghajihikan. Masayang tinanggap ni Agnisa ang ating bida at buong siglang sinabi. Welcome sa Twilight Guild, Nagi. Masisilayan sa kanilang mga mata ang kasiyahan sa desisyong kanilang ginawa. Mahimbing na natutulog si Mang, payapang humihilik sa kanyang pwesto. Ngunit unti-unti siyang nagising, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang paggising, bigla siyang napasalampak sa lupa, napabalikwas sa gulat. Agad siyang nagtanong, nasaan ang leech? Ano ang nangyari kay Agnisa? Gulong-gulo ang kanyang isipan, at bahagya pang nahilo habang inaalam ang sitwasyon. Saglit siyang natahimik bago biglang kinurot ang sarili at kinultukan ang ulo. Si Agnisa, siya mismo ang nakawala sa kapangyarihan ng leech. At tinalo niya ito, bahagya siyang napangiti. Ha! Siyempre, iyon na nga ang inaasahan ko mula sa aking bise-kapitan. Mula sa di kalayuan, sumagot si Agnisa. Medyo komplikado ang paliwanag. Ibibigay ko na lang ang lahat ng detalye mamaya. Matalim ang tingin ni Agnisa sa natutulog na si Nines. Napailing siya bago marahang nagbulong sa sarili. Itong lalaking to, wala pa ring nagawa. Gaano kaya siya katagal matutulog?
Hindi na siya nakapagpigil, binulyawan niya ito. Hoy! Gumising ka na. Biglang napanganga si Nines, nagising sa gulat, at agad na binigkas ang pangalan ni Agnisa. Agnisa, nagmamadali siyang lumapit at may kumpiyansang sinabi. Sandali lang, sisirain ko ang pagkakakontrol nila sayo. At bago pa man makapagsalita si Agnisa, walang sabi-sabing hinampas niya ang kanyang ulo sa ulo nito. Isang malakas na thud, ang umalangaw-ngaw, kasabay ng malakas na daing ng sakit ni Agnisa. Nakangiti si Nines habang nakatingin sa ating bida na may nakakalokong ekspresyon. Mayabang niyang winika, tingnan mo. Niligtas ko na si Agnisa. Napako si Nagi sa kinatatayuan niya, pinagpawisan sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung matatawa o mag-aalala sa sitwasyon. Samantala, si Nines naman ay patuloy sa kanyang kayabangan. Kita mo yun, kahit wala ang espada ko, si Elizabeth Robust, nakapagambag pa rin ako. Ngunit imbes na papuri, galit na lumapit si Agnisa. Namumula ang mukha niya sa inis, at kitang-kita ang pag-iinit ng kanyang ulo. Sa sakit ng natamong untog, at sa inis sa kang zerotan ni Nines, napasigaw siya. Ikaw, bastardo ka, papatayin kita. Biglang hindi makahinga si Mang habang pilit na pinipigilan si Agnisa, takot na baka tutuhanin nito ang sinabi. Samantala, si Nines ay nakatulala lang, tila walang muwang sa nagawa niya. Sa wakas, nagtanong siya ng seryoso. Anong problema mo, Agnisa? At kaya, tuluyan nang nasugpo ang graveyard dungeon. Ang pasukan nito ay tuluyang nagsara, at sa gitna ng isang lumang nicho, makikita ang bughaw na bitik na nagsilbing marka na pagtatapos ng laban. Tahimik na nakamasid ang lahat, ninanamnam ang kanilang tagumpay. Biglang sumingit si Nines, nakapikit at mayabang na nagsalita. Ha! Napakahirap ng dungeon na yun. Buti na lang nandito ako. Puro ang benta ang muka at nakangisi. Ngunit agad siyang pinutol ng ating bida. Tapos na nga ang dungeon pero hindi pa rito natatapos ang misyon natin. Habang nagsasalita si Nagi, itinaas niya ang isang gamit, isang maliit na kagamitan ng bata na kanyang bitbit. Agad itong napansin ni Agnisa. Fair na ba? Tanong ng ating bida, bakas sa kanyang tinig ang determinasyon. Ang mga relikyang nakuha natin mula sa graveyard dungeon. Karaniwan, ang mga tao mula sa asosasyon ang naghahanap ng mga tunay na may-ari. Ngunit dahil ito ay isang liblib na dungeon, mababa ang posibilidad na matagpuan nila ang mga ito. Makikita ang apat na magkakasama, naglalakad pabalik sa nayon, animoy mga batang pagod pero masaya sa kanilang nagawa. Sa huli, nagdesisyon ang ating bida. Siya mismo ang magdadala ng mga gamit sa tunay na mga may-ari, o sa mga matagal nang naghihintay sa kanila. Naroon ang katahimikan ng isang munting tahanan sa nayon, habang ang mabangong halimuyak ng nilulutong putahe ay banayad na pumapailan lang sa hangin. Isang babae ang maingat na nagsasali ng mainit na sabaw sa mangkok, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila. Sa lamesa, dalawang tao ang tahimik na nakaupo, ngunit may tatlong pagkain na inihanda, isang patunay na may isang taong kanilang hinihintay. Sa gitna ng kanilang pananahimik, isang mahinang katok ang palm unit sa alingawngaw ng kanilang nag-aalimpuyong damdamin. Napatingin sila sa isa't isa, may kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Dahan-daang tumayo ang babae at tinungo ang pinto. Sa pagbukas nito, lumantad ang figure ni Nagi, dala ang kanyang mga gamit. Saglit na namutla ang babae, bago pamatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi na niya napigilan ang matinding emosyon, napahagulgol siya, lumuhad sa malamig na sahig, at naglupasay sa tindi ng kanyang dalamhati. Puno ng lungkot ang buong paligid, mistulang ang hangin ay bumigat sa bigat ng kanilang nararamdaman. Malungkot na nakatingin si Nagi sa matanda, napaisip ito na sa ilang paraan, mas mahirap pa ito kaysa sa paglilinis ng isang dungeon. Ngunit kahit na ganoon, ito ay isang bagay na kailangan talaga nating gawin. Nagsalita ang ating bida, sinabi nito na sa tingin ko, na ibigay na natin ang lahat ng mga relikyang tila pag-aari ng mga taga-nayon. Ang natitirang gamit ng mga adventurer ay may mga selyo, kaya matutukoy ng guild ang kanilang mga may-ari kung ibabalik natin ang mga ito. Makikitang papalayo na sila sa nayon. Nagwika si Agnisa sa ating bida na maaaring iniisip mong sobra na ito, pero itinuturing ng aming guild na bahagi ng pagsupil ang tungkulin ng isang adventurer. Masayang tumugon ang ating bida na hindi, sa tingin ko hindi ganoon.
Naalala bigla ng ating bida ang sinabi ng isa sa napuntahan nilang bahay. Sinabi nilang palagi silang naghahanda ng dagdag na bahagi ng pagkain sa bawat pagkain. Dahil hindi nila alam kung kailan babalik ang kanilang mahal sa buhay. Isang madili na ekspresyon ang masisilayan kay Nagi habang turan nito na sa ganoong paraan, hindi ako sigurado kung tama ang ginawa kong pagsabi sa kanila. Kahit na ito ang katotohanan, parang inalis ko ang natitira nilang pag-asa. Tumugon si Agnisa na, hindi, mas mabuti ito, siguradong masakit ngayon, pero mas mabuti kaysa sa walang katapusang paghihintay. Nagulat ang ating bida sa turan ni Agnisa. Nagtanong naman si Nines kung bakit ang mga halimaw ang nangunguha ng mga tao. Sumagot si Agnisa na may kasabihang mas lumalakas ang mga piitan kapag mas maraming tao ang namamatay, lalo na kung ito ay isang libingan na piitan. Napaisip ng malalim si Agnisa at sinabi sa sarili na pero, tulad ng sinabi ni Nines, ang daming bagay na hindi maintindihan. Malinaw kung nakita ang sandaling natalo ang Lich. Nung ito ay namatay, makikitang umiiyak ang Lich at narinig mismo ni Agnisa na humihingi ito ng patawad sa gumawa sa kanya. Kung isa kang adventurer na nabubuhay sa mundong ito, hinding-hindi mo babanggitan ang pangalang iyon, paano niya ito nalaman? Sa huli, ang libingan na piitan na ito ay puno ng mga irregular. Hindi lang ang piitang ito, kundi lahat ng mga piitan ay nakakaranas ng hindi pangkaraniwang mga phenomena pero hindi na iyon mahalaga, sambit ni Agnisa sa sarili habang mataintam na iniisip ang lahat. Hindi ko alam kung bakit may mga nangyayaring pagdukot sa loob ng mga piitan. Pero bago mangyari iyon, kailangan lang naming mga adventurer na supilan ang mga piitan, yun lang ang lahat, tugon ni Agnisa kay Nines. Pagkatapos ng pagsupil, bumalik kami sa lungsod makalipas ang 1 linggo. Bumalik sa lungsod ang ating bida habang naglalakad. Natigilan ito, hindi inasahan ni Nagi ang kanyang nasaksihan. Pagyuko niya, nakita niya ang dalawa niyang dating kasamahan, ngayon ay mga pulubi, at nanghihingi ng barya sa kanya. Nagulat siya kung paano nauwi sa ganitong kalagayan ang dalawa. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Sana ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo.